Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Patuloy po tayo sa ating pagbibigay gabay, paalala sa Memo ni Mommy para sa mga bagay po na may kinalaman sa good parents. Ito po ang inyong Mommy Bessie Rios at ito po ang ating mga memo patungkol sa pagiging good parents. Napakarami pala na pwede nating bigyan ng pag-iisip at sana bigyan daan na ating ma-practice. Ano ang ating pwedeng gawin? Memo number 1. Ang good parent ay gumagawa ng desisyon batay sa best interest ng bata. Hindi isa, I will decide on this kasi para madali as buhay para sa akin. Mahirap man po ang buhay para sa isang magulang pero kung ito po ay makakabuti sa isang bata, mag-exert po tayo ng effort para dito. Memo number 2, ito, never aspire to be the best. Kasi minsan parang, ay naku, gusto ko maging best parent ako. Wala pong best parent. Lahat po ng parents ay imperfect. At lalo naman po ang mga bata ay meron din kanilang imperfections. Ang mahalaga po ay we give our best effort. Ayan. Hindi to become the best parent or to shape up and have the best children. Best effort. Kaya ano man po yung ginagawa natin, let us look back. Best ko na ba to para sa anak ko? Ito bang mga oras na binibigay kong ito ay best na ba ito? At hindi lang po best in terms of our own perspective sa sarili nating pananaw. Kasi nga minsan yung best natin na akala ay magbubunga ng best sa bata, hindi pala ito yung best. Kaya ang batang ito ay may ibang kinalabasan. Memo number 3, consciously aim to be good model. Ayan, sa atin pong pagnanais na magbigay ng ating best effort, ay meron po tayong mensaheng ibinibigay sa ating mga anak na walk after me. Ayan, walk my talk. Ayan, pag sinabi natin sa ating mga anak na, alam mo anak, konting tiyaga lang, pagsikapan mo yan, tutulungan kita. Teka, hello, kumusta naman ang grade natin sa katyagaan? Meron din ba tayong ganyang kaisipan? O baka naman mga reklamo at pamimintas ang naririnig ng ating mga bata? Dahil hindi po ito magbibigay sa kanila ng magandang modelo doon sa ating gusto na sila ay maging matyaga, okay lang yung hardship. Kung tayo naman ay puro si reklamo. Naku, talagang yung boss ko na yan. Asya, parang ang dami mo na sinabi, ano? Sa halip na, alam mo anak, napakahirap talaga ng aking boss, ano? Itong boss ko na to, yung sulat na ginawa ko, parang 10 beses yata niya pinaulit mula sa mga tuldok, mula sa mga ito bang salita na to ang best. Pero anak, alam mo, okay lang kasi ang tingin ko, magaling ako pagkatapos na makagraduate sa lahat ng kanyang pagpapaulit. O, di ba? Memo number 4, hayaan po natin na ang mga bata maging bata. At gabayan po natin sila as they progress pag sila ay umiidad. Ibata yan eh. Huwag mong aasahan na hindi maging messy yung 3 years old mo. Anak, tinaman yung pagkain mo. Ang kalt-kalt mo. 4 years old yung kausap mo eh. 4 years old talagang makalat. Pag 40 po at makalat, ayun, ang talagang kakaiba. Meron din mga ganong adults na 40 ang kalat-kalat. Okay, panghuli. Ito po. Show the balance. Binagalan eh. Show the balance between tough and tender love. At yan po ay bahagi ng pagiging good parent. Na minsan, kahit nakakalungkot, kahit masakit, kailangan nating magbigay ng tough love kung yan ang kailangan. Mga ilang paalala po sa ating mga shaping up to become good parents mula sa Mommy Bessie Rios sa Memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.